Masayang araw, mga ka-PL. Nagsalita na po si Auntie Claire sa media. Naglabas na po siya ng kanyang pahayag, mga kababayan, tungkol po doon sa napapabalitang siya di umano ang nasa likod ng pagpapasiba kay Eden Santos sa Malacanang Bet Reporter. Ito po, mariin niya pong itinanggi, mga kababayan. Teka, hindi ako nasa likod niyan. Wala akong kinalaman. Hindi ko inutusan si Kabatbat para paalisin si Eden Santos. Kanila yan. Ito po ang sabi, video ni Auntie Claire, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Nasa inyo po ang paghuhusga. Kung ako lang, akin lang naman ito. Mga kababayan, wala naman sigurong magnanakaw na umamin na siya ang nagnakaw. Wala rin naman sigurong buaya o kurap na politikong umaamin na sila ay kurap. Ano pang may dadagdag nyo? I-comment nyo na lamang po, mga kababayan. Ito na ho yung caption ng isang balita dito po sa Bombo Radio. Basahin ko po. Kasunod ho nito, mga kababayan, ay ang video na po ni Auntie Claire. Okay? Sabi niya, mariing itinanggi ni Palace Press Officer Yosek Claire Castro na siya ang nasa likod ng pagpapatalsik sa isang reporter sa Malacanang. Ano daw? Mariing itinanggi, mga kababayan. Super denial si Auntie Claire. Okay? Ayon kay Castro, wala siyang personal na issue sa nasabing reporter. Wala siyang personal na issue, pero nasasaktan lang siya sa mga tanong ni Eden Santos. Kasi matalim ang bibig ng babaeng yun, mga kababayan. Magaling magtanong. At isa yan sa pansabak sa gera, ika nga, ng Net25 itong si Eden Castro, dahil nga sa talim ng kanyang mga katanungan. Ang pahayag ni Castro ay kasunod ng mga batikos ng mga netizen na siya ang nasa likod, kaya nais nitong alisin ang reporter na si Eden Santos. Ayan. Itinanggi niya nga Kaya naman, ito na yung video. Panoorin na po natin. Labi na mawala ang isang reporter dito. Diba? Unless meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo'y press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Last na, may update na po regarding the status of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat siya. Kami, yes ma'am. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But just to be clear, you don't have any personal issues against him? Wala. Unang-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yan. Walang problema. Yun po, mga kababayan. Wala nga daw siyang issue. Wala! Press kayo! Parehas tayo lang. Parehas! Pwede kayong magtanong, karapatan niyong gawin yan. Malay ba namin kung kinausap mo si Kabatbat, nagtatanong lang, para ikaw na mismo ang magliham sa Net25 at papalitan itong si
Eden kasi matalim ang dila. Malay lang namin yan, ha? Hindi namin sinasabing ikaw, ha? Di ba? At mga kababayan, maliban pa po sa pinakahuling naging katanungan nitong si Eden Santos na nag-viral na naman at ito nga yata yung naging dahilan kaya pinapalis ito sa Malacanang Bet reporter, mga kababayan, balikan lang po natin yung mga una pang mga katanungan ni Eden dito kay Auntie Claire. Mga matatalim na mga tanong nitong si Eden Santos kay Auntie Claire na parang tinatandaan lang yata ni Auntie Claire, mga kababayan. Nakakarami ka na, ha? Marami ka nang tanong sa akin. Ako nasasaktan na talaga dito. Ha? Balikan lang po natin itong tungkol po sa nasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, na yung bago yata yung bumaba si Tatay Digong sa pagka-presidente, di ba, meron pa siyang isang sona na sinabi niya, maliwanag, meron pong video, panonoorin po natin, sinabi niya ho na sana ibaba ang presyo ng bigas, bawasan ito ng 7 pesos. Maliwanag. Sinabi po ni dating Pangulong Duterte na sana bawasan ng 7 pesos, reduce 7 pesos ang presyo ng bigas para hindi mahirapan yung ating mga kababayan. Ngayon, etong si Auntie Claire, mga kababayan, iba ho pagkakaintindi niya. Magaling talaga to si Eden. Matagal na ho kasi yon, no? Matagal na po, panahon pa po ni Tatay Digong yon. Vlogger pa lang nun si si Auntie Claire, mga kababayan, vlogger pa lang siya. Sa kanyang YouTube channel, hindi niya ho yata naintindihan yung sinabi ng dating Pangulong Duterte. Ang ibig niyang sabihin o ang sinabi niya po sa kanyang YouTube channel, gagawin daw po ni Tatay Digong, mga kababayan, na 7 pesos na lang ang presyo ng bigas. Tama yata yung sinabi ni Inday na may pagka-boplox tong mga tama yata si Inday, may pagka-bugo-bugo kamay ba? Ito yung video, mga kababayan. Panoorin muna natin yung video ni Tatay Digong. Maikli lang ho ito. Bago po, yung naging katanungan ni Eden Santos kay Auntie Claire, binalikan niya yun eh. Ito si Eden talaga. Matalino. Magaling talaga. Binalikan niya ho. Talaga naghagilap siya doon sa channel ni Auntie Claire, mga kababayan. At nahagilap niya. Kaya naitanong na naman ito ni Eden Santos sa isang press briefing, no? Na siguro baka hindi na rin naalala nitong si Claire. Kaya hindi niya na naman natanong. Nasagot na maayos. Ito muna yung video ni Tatay Digong, ha? At ang ginawang reaction ni Auntie Claire. Okay, pakinggan po natin. The price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Kaya mo ginawa yung batas para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Kaya mo ginawa yung batas para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Di ba ang pagkakaintindi niya? Gagawin daw ni former President Duterte na 7 pesos na laang ang kada kilo ng bigas. Kaya daw gumawa ng batas si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Samantala, sinabi po ni Tatay Digong na reduce lang. Claire, hindi mo naintindihan? Abogada ka pa naman, te. Sayang yung pagiging abogada mo, yung titulo mo, tawagin kang abogada, tapos hindi mo naintindihan yung sinasabi ng isang tao. Ang sabi po, reduce.
Hindi mo naintindihan eh. Ha? Sabat ka ng sabat. Hindi mo content ka ng content. Hindi mo naman naintindihan. Meron pong buong video nito mga kababayan. Napakahaba ho kasi kung yun po ang ilalagay natin dito. Pero pinanood ko hong maigi. Ang sabi lang po ng dating Pangulong Duterte, bawasan ng 7 pesos yung kilo ng bigas nung siya pa ang presidente. Halimbawa, 42 o halimbawa, sabi natin 45, 42 lang naman talaga naglalaro dati yan. Bawasan daw ng 27, ng 7 pesos. Yun ang ibig niyang sabihin. Eh, hindi ko malaman kung naninira itong si Auntie Claire kay dating Pangulong Duterte. Na-content niya pa. Pagkakaintindi niya, gagawin daw 7 pesos. Ang layo ng diferensya. O ngayon, eto na po yung naging katanungan ni Eden Santos. Nito lang, bago na. Ha? Undersecretary na ho siya ng PCO, mga kababayan. O eto, video din. Ha? Ang galing ni Eden, kita mo. Yung napakatagal na po na issue na naging vlog ni Claire, no? Ginawa niya ng reaction video yung sinabi ni Tatay Digong, nahalungkat pa ni Eden. Naitanong niya pa ho, mga kababayan, sa press briefing na naman. Di ba? Etong si Eden, talagang alam mo yung sinusubukan niya yung galing. Hindi naman hindi ko man sinasabing inaasar siguro ni Eden, si Claire. Hindi naman siguro pang aasar tong sa kanya. Dahil trabaho lang naman niyang magtanong, no? Nahalungkat niya lang. Ipinatatama niya lang. Baka mamaya kasi, iba ang pagkakaintindi ng ating mga kababayan noong panahon na yon. Nang sa ganon, hindi maungkat ngayon. Kaya inungkat ni Eden ngayon para maitama niya siguro, yung maling pagkakaintindi niya. O, di ba? Bait ni Eden, di ba? O, eto na yung video. Tanong po ito ni Eden Santos na naman. Auntie Claire, mga kababayan. O, eto na. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Hindi niya na naman nasagot, mga kababayan. Eden, ang aking pagbablog ay walang kinalaman si Bangag. Alam ni Eden yan, Auntie Claire. Alam ni Claire yan, ni Eden yan, na walang kinalaman. Pero, dahil nung mga araw na yon, kinontent mo, iniba mo ang konteksto
doon sa tunay na sinabi ng dating Pangulong Duterte na ibaba lang sa 7 piso ang presyo ng kilo ng bigas. Samantalang sinabi mo doon sa iyong vlog, ang konteksto mo ay gagawin di umano ng dating Pangulong Duterte na 7 pesos lamang ang kilo ng bigas. Pinapasagot ka lang po ni Eden, ha? Pinapasagot ka lang kung ano ang magiging sagot mo sa kanyang katanungan na tama ba yung kanyang pagkakadinig na yung sinabi mo sa iyong vlog ay kinuha mo lang sa sinabi ng dating Pangulong Duterte na gagawing 7 pesos ang bigas at hindi reduce 7 pesos. Samantala ang sinabi ng dating Pangulong Duterte, reduce lang ng 7 pesos. Pero iba ang pagkakaintindi mo kasi tama ang sinabi ni Inday Sara, may pagka-boplax ka. Anak ka ng patola ka, oo. Hindi niya nasagot. Sa labas na lang natin pag-usapan. What? Nakakatawa ang style ni Auntie Claire, mga kababayan, ano? Nakakatawang, nakakaawa. Pare-pareha sila dyan sa Malacanang. Pero sa mga pugo ba? Tawa nga si Inday Sara. Hindi nga nagkamali si Inday na lahat sila sa Malacanang, mga boplax, mga kababayan. Simple-simpleng tanong eh. Sige, pagpalagay natin hindi niya na maalala. Kailan ko ba sinabi yun? Parang ganun baga. Sinabi ko ba sa vlog? Kasi sinabi ni Eden vlog eh. Kaso nga, hindi niya siguro maalala na. Kaya ang ginawa niya, Eden, kung ano ba. Hindi, walang sinabing ganun ang Pangulo. Teka naman, Auntie Claire, hindi naman si Bongbong Marcos o yung Pangulo o yung amo mo ang tawag nito, sangkot doon sa mga tanong ni Eden, kundi ang dating Pangulong Duterte. Di ba, Auntie Claire? Tapos ginagamit mo ang iyong Pangulo o si Dayunior. Aminin mo na kasi ang totoo. Talagang matalim ang dila nitong si Eden Santos. Hindi mo talaga kayang tanggapin yung kanyang mga katanungan. Maaaring tama ang sabi-sabi ng ating mga kababayan na ikaw ay nasasaktan sa matalim na katanungan ni Eden Santos. Kaya baka inutusan mo yung mga tropa mo dyan sa PCO na ipasibak na lang si Eden kasi naririndi ka na sa naririndi na, masakit na sa tenga ang mga tanong ni Eden Santos. Ito hamon namin sa'yo, Yusek Claire Castro. Ayan, hamon namin to sa'yo, ma'am. Total, abogada ho kayo, ma'am. Nasa posisyon ho kayo. Ang ganda ho ng inyong posisyon. Dapat ipagmayabang mo yan, no? Na minsan ang ngalang Claire Castro ay mauukit sa kasaysayan ng Pilipinas na naging tagapagsalita ng Malacanang kaso pikon sa reporter. Eto hamon namin sa'yo, Madam Claire Castro. Sana sa susunod na press briefing na gagawin mo, sana po masilayan pa namin si Eden Santos. At sana walang magbago sa mga katanungan niya. Walang yung kung gaano siya katalim magtanong, sana ganun pa rin, no? At higit sa lahat, sana kasama pa siya sa Malacanang bet para mapatunayan mo sa taong bayan, Auntie Claire, na hindi ikaw ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Eden Santos. Kasi ngayon,
ikaw talaga ang pinagbibintangan ng netizen, no, ng ating mga kababayan. Pikon ka daw kasi. Balat sibuyas ka daw. Ha? Naiinis ka daw sa mga tanong ni Eden, kaya mo siya pinaalis sa Malacanang Bet Reporter. Yan lang ang sabi-sabi ng ating mga kababayan. Hindi ako may sabi niyan, Auntie Claire, ha? Liliwanagin ko lang. Siguro naman ikaw, nakikita mo sa social media na pinagtatawanan ka ngayon, para hindi ka lalong mapahiya. Ito, advice ko na rin sa'yo. Dapat sa susunod na press briefing mo, nandyan pa si Eden Santos. Kasi kung tuluyang wala na talaga, panibagong issue na naman yan, panibagong ipupukol na naman yan sa'yo ng ating mga kababayan. At ang magiging kinahinatnan yan, o magiging kahihinatnan, kahihiyan mo pa rin yan. O, diba? wag mong tatanggalin si Eden para hindi ka mapahiya. Hayaan mo na siya magtanong ng mga mabibigat na mga tanong. Hayaan mo lang yung kanyang pagiging matalimandila. Ang importante, masagot mo yung kanyang mga katanungan. Sagutin mo lang. Ayusin mo lang ang sagot para hindi ka mapahiya. At kung ang katanungan nitong si Eden pamamahiya na, di sagutin mo rin nang masupalpal mo siya. Makaganti ka. Hindi yung nagmumukha kang oplox. Nagmumukha kang boba, nagmumukha kang tanga dahil hindi mo siya masagot. At maliban sa hindi mo na nga siya masagot, yung inyong conversation, ikaw parang napipikon ka na kay Eden. Samantalang si Eden, tinatawan-tawanan ka lang. Di ba? Pinaglalaruan ka lang na Eden. Kasi hindi mo kuha yung utak niya Napipikon ka kasi, alam mo sa laban, Auntie Claire, dapat marunong kang maglaro. No? Kung ganun siya tumira, rebat ka ng mga sagot na isusupalpal mo sa kanya. Ganun, hindi yung para kang tumatalikod sa gera Natatakot ka Huwag mong tatanggalin si Eden Santos sa Malacanang Bet Reporter para makita pa namin. At higit sa lahat, kapag meron siyang mga tanong na mga matatalim na naman, siyempre, pagtatawanan ka ulit namin. Ayos! O eto pa, dagdag ko mga kababayan. Iwasan na natin si Auntie Claire at medyo nabubugbog na po ng netizen. Eto, maganda ho itong balita na to. Ayan, basahin ko, ilagay ko na rin dyan. Ang sabi, naghain ng panukala si Cavite Representative Jolo Revilla upang tuldukan na ang ENDO o ang End of Contract Scheme na ginagamit upang hindi maging regular sa trabaho ang mga empleyado. So, matagal na po ito na usapin mga kababayan na wala nang ENDO, di ba? Meron ngayon, meron naman ngayon, wala namang ENDO, pero yun nga, hindi marigo-regular yung renew lang. Halimbawa, naka 5 months ka na, ENDO ka lang isang araw, renew ka ulit bukas, trabaho ka rin naman sunod araw. Ganun ngayon siguro, ang gustong mangyari nitong si Jolo Revilla, walang putol ba? Kasi ang alam ko 5 months lang kasi dati nakapagtrabaho rin naman tayo dati ng mga company. 5 months, pag lumagpas ka ng 5 months, 5 months 1 day, consider ma-regular ka na niyan, pwede mo na ilaban yan sa dole, ma-regular ka na niyan. Kaya 5 months lang, stop ka muna isang araw, then following day o next week trabaho ka ulit para hindi ma-regular. Ang gusto siguro mangyari ito si Jolo, dire-diretso. Para nga naman, yung ating mga kababayan na maganda na ang kalagayan sa trabaho, wag na silang ma-endo at manatiling hanggang sa maging regular na. Maganda po ito, mga kababayan.
Super ganda ho nitong batas na ito. Ang tanong, kung ito ba'y papayagan ni Marcos, mga kababayan, na alam ho natin, ang mga oligarkiya, mga mayayamang negosyante sa ating bansa, ay nakadikit ho yan sa kasalukuyang administrasyon. Na pag pinirmahan ito, ni Bongbong Marcos, tatanungin siya nitong mga oligarkong mayayaman, bakit mo pinirmahan yan? Marami kaming magiging regular niyan. Kaya ang tanong ho dito, magiging batas ba ito, mga kababayan? Maganda po ang hangarin ni Jolo, pero malabo ho ito maging batas. Okay, sana lang, pero wag pa rin po tayo mawala ng pag-asa, mga kababayan. Sana maging batas po ito para, alam nyo, marami pong makikinabang nito, mga kababayan natin. Lalo na po, napakahirap po ngayon maghanap ng trabaho. Dahil ang Administrasyong Marcos wala pong maibigay na trabaho sa ating mga kababayan. Kaya napakaraming mga kababayan natin na nalululong sa pagnanakaw. Nagnanakaw na lang sila para meron silang may panglamantian. Kung hindi naman, makadilehin siya ng kaunting pera, maka 1,000 o maka 500 o diya, makatanggap ng tupad o AX o anumang mga ayuda yan, iloload sa GCash, lagay sa GCash, magsugal ng scatter, ubos pa rin. Diba? Nalululong sa sugal. Kasi nga, walang trabaho. Kung mayroong trabaho, magiging busy ang tao, siguro, lalo na regular, maganda pa sweldo, hindi na siguro magbibisyo, hindi na magsusugal. Kasi nga, ang pagkakaabalahan, magtatrabaho na lang ako kaysa sa magsugal ako. Kasi ang hirap kumita sa pamamasukan tapos isusugal ko lang. Iba kasi yung perang natanggap mo lang sa tupad sa AX, napakadaling gastusin yan. Namantalang pinaghirapan mo yung pera, manghihinayang ka na ultimo bumili ka ng alak. Pinaghirapan ko to tapos ibibili ko lang ng bisyo ko, hindi na, o di ba maiiwas ang tao sa mga bisyo, alak, sugal at kung ano-ano pa, no? Sana maisabatas ito para magkaroon ng ng trabaho yung ating mga kababayan. Hindi yung itong taon na to, itong quarter na ito, maraming mga kababayan natin ang mayroong trabaho. So, kuno bumaba ang mga jobless sa ating bansa. Bumaba, di ba? Tapos, ayos, so dumami ang may trabaho. No? Kasi bumaba ang ang mga jobless Pagkasunod na quarter naman, tumaas naman yung walang trabaho. Bumaba naman yung mga yung mga may trabaho. Bakit? Kasi nasipag-endo na Gumano na naman di ba? Bumaba na naman yung dahil ito sa endo, apektado lahat, mga kababayan. Maging ang rating ng mga unemployed na mga kababayan natin at saka employed, nagbabago, nagaganyan-ganyan siya. Siguro kung maisabatas ito ni Jolo, magiging pantay, kahit paano, pantay, at maaaring madagdagan pa ang mga kababayan nating may trabaho. So, gumaganda po ang ekonomiya ng ating bansa kasi the more na maraming nagtatrabaho mga Pilipino, the more na maraming makukolekta ng mga tax na magagamit ng ating gobyerno. Kaso, may mga kawatan pa rin na nakaantabay sa kamera ba na makapal na ang kaban ng bayan, gawa na tayo ng project, gawa na, kakapirahan natin, tayo lang ho ang niloloko ng mga animal na yan, mga kababayan. Tayo tax, putang, alam niyo ba gaano kalaki ho tax ko buwan-buwan? Hindi sa pagmamayabang po, mga kababayan. 8,000 hanggang pataas pa. 8,000 na lang buwan-buwan. Laki, di ba? Sa isang taon, magkano yan? Napakalaki, di ba? Ang tanong dyan, napapakinabangan naman natin? Ako, ewan ko lang. Parang hindi ko naman napapakinabangan, mga kababayan. Parang sila lang po ang nakikinabang. Hindi nga natin nakita, wala nga tayong makita ang project ni Marcos Di ba?
Pero ang laki ho ng mga tax na binabayad ho namin, kami mga vlogger, malaki ho. Mga kababayan, malaki. Di ba? Sana may sapatas ito para maraming mga kababayan natin na magkaroon ng regular na trabaho, no, kumikita ng maayos. Hindi nawiwili sa mga sugal, sa mga bisyo. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.